I'm Axel, first year business ad. Ako si Joshua Octavio, second year BA English Studies. Magandang hapon po. Ako po si Vito Bongko at isa po akong second year student mula sa Bachelor of Public Administration. Hi, my name is Samantha Magpayo and I am a third year speech communication student. Kailan mo naramdaman na isa kang tunay na scholar ng bayan? Siguro yung pinaka tumatak talaga sa first year experience ko so far as nung binagsak ko yung first accounting exam ko. Yun yung unang, first ever exam ko sa UP. Medyo naka 40 out of 100 ako. And parang never pa ako nakakuha ng ganun kababang score. So parang talaga ako, nasampal ako ng katotohanan na nasa UP na ako. Mas na-realize ko na, oo nga, nasa college na ako, nasa UP pa. Mas naisip ko na kailangan ko talaga mag-aral kasi yung edukasyon ko, yung pag-aaral ko, pinupondohan ng taong bayan. Nung humahanap ako ng mga maliliit na paraan upang magprotesta, kahit hindi masyadong malakas. Kaya nung pumasok ako dito sa UP, inisip ko na na may very proactive na activist culture dito sa UP. Habang tumatagal ka dito, talagang mapapaisip ka na hindi dapat gumagawa din ako ng paraan upang ipakita ko na para ako sa bayan. For example, ang gagawin ko ay sinusuportahan ko yung mga maliliit na negosyo dito, especially sa Area 2. Another moment na naramdaman ko na totoong scholar ako ng bayan was when tinanong ako ng tita ko kung kamusta na ako at saan ako nag-aaral. Sinabi kong nasa UP na ako at sinabi niya na mag-aaral ka ng mabuti kasi pinapaaral ka namin. At that gave me so much pride to know na dapat nga talaga mag-aaral ako ng mabuti dahil nasa universidad ako na pinupondohan ng taong bayan at dapat ibalik ko sa kanila sa kinabukasan. Walang iisang moment, walang isang memory para sa akin na kumbaga, iskola ng bayan ka. Pero I think I can recount the moment that I realized na, oh, this is real. There was this one GE class where our prof caught us, yung buong block namin, hindi kami nagbasa one day. Kaya eventually he just told us na hindi siya makakapagturo kasi galit siya. So he basically kicked us out. We apologized sa prof na yun. This might seem like an everyday moment that went wrong. Kasi what I was thinking that night was, syempre, nag-guilty ako dahil hindi ko nagbasa. Slacking off in a class in a small way like that, I felt that I was wasting yung pinagbabayad ng taxpayers namin kasi our education is funded by the taxes that the Filipino people pay. Siguro, I realized it when the unfamiliar became familiar. And that's talking about yung mga hallways, streets na hindi ko naman kabisado nung freshman ako, nung mga unang araw na naglalakad ako para lang ma-explore kung saan nga ba tong next building ko, saan ba tong sinasabi nilang kainan. When that became familiar, I knew that I was a scholar ng bayan. But nung unang 2 years ko sa UP, nagko-commute ako. I come from Philcoa and dahil nga araw-araw akong galing sa Philcoa, may isang distinct jeep ako naaalala na nung unang beses sabi ko, interesting, si Manong meron siyang 3 pictures of graduation photos. And I'm assuming na 3 anak niya yun na napag-aral niya from being a jeepney driver. And para sa akin, dahil nga ang dalas kong pumasok, dahil sana akong scholar ng bayan, nakikilala ko na rin yung mga tao sa paligid. And with that familiarity comes recognition na, oo, scholar ako ng bayan. Isang buong komunidad ang nagpapakahirap, kumakayod, at araw-araw nag-show up para lang mapaaral ako. Dapat i-recognize din natin na hindi natatapos doon, na bukod sa pag-alam na ito yung rason kung bakit tayo nakakapag-aral, yung pag-give back din. Dahil after all, pinagkatiwalaan tayo na mag-aral dito. At nasa sa atin din yun para ibalik sa komunidad yung pinaghirapan nila para mapagpaaral tayo.